shape. Where do you think ikaw na-fall, Joanne? So, maliit here, gumanon ka. And then, ganyan. So, diamond? Diamond ka. Next is the underpainting. Ano ba yung underpainting? So, ito yung steps or process na ginagawa natin or na-apply natin after ng wet base. So, ito yung mga cream blush, cream contour, cream bronzer. Yan, so sila yun. Yung mga product na yun, mas makapit siya compared sa mga powder products, yung mga powder blush. But that doesn't mean na hindi ka na gagamit ka pa din. Ilalagay mo siya dito sa may forehead mo, ibabaw ng cheekbone. Here. Kasi ito yung natatamaan ng araw. Tapping motion. Yan, tapping. Yan, that's right. Okay, going back. Yan. All throughout. Nakita mo to, medyo warm na siya compared dito sa area na to. Okay. Oo. Yan, nagkaroon na ng dimension. Pero sobrang satin. Pwede ka magdagdag ng unti pa. Kaya nilalagay natin siya dito kasi ito yung area kung saan natatamaan ng araw. Pag natatamaan, ako wala akong foundation. Pero ito yung may warm sa akin. Kasi dahil nag-foundation tayo, nawala Nagiging yung flat. Oo, nawawala yung, yung natural warmth sa face natin. So, ibabalik natin siya. Okay. So, you can use cream bronzer or powder bronzer. Basta, konti lang. Konti lang. So, ang placement ng blush is outer corner ng eyes, level ng nose. Here tayo. Soft diamond tayo. Here, ito yung pinaka may, pigment. Here, ito yung pinaka focal point in that area. And then, hindi natin siya ililift ng todo. Dito lang, along your cheekbone. Yan. So, ito yung pinaka may pigment. Yung sobra-sobra, yun lang yung dadalhin mo going here. Hindi pataas. Hindi mataas. Pero depende yun sa face shape, no? Pag mga round face, yun yung kailangan i-lift talaga para mag-create sila ng illusion na mas pahaba yung mukha nila. So, ito dahil, dito lang. Along your dito cheekbone. Yan, yan. Tapos yung dito, you have to blend dito yung edges. Para ayaw naman natin yung parang dinikit lang yung blush natin. So, iwasan mo, yung blush mo is lalagpas sa level ng nose mo. Kasi, what will happen? Parang hinihila pababa. Okay? And then ito, ayaw naman natin ng masyadong harsh. So, you can use the sponge para i-blend yung edges para mag-soften lang siya. Ayan. Ayan. Natural lang. Yes. And then next is, paglalagay tayo ng contour. Asan ba ang mga contour nilalagay? Yung mga area kung saan masyado tayo. Ilalim ng cheekbone, yan, gilid ng nose, at dito sa jawline. Okay? Gawa ka ng number 11, level of your eye. Always remember na kung gusto mo ng mas matangos na ilong, dapat mas manipis yung bridge. Para mag-create ka ng mas manipis na bridge, dapat mas magkalapit sila. Start dyan, number 11. Sige, one glide lang, hindi pa balik-balik. Dapat dito tayo. One glide. Ganun. Oh. Yan. Straight. Number 11. Ayan. Ngayon naman, kung saan yung starting point mo, connect mo siya, hindi dito sa brow head, okay? Dadaan ka lang doon ka sa ilalim ng brows, i-connect mo siya. I-connect sa ilalim, pag ganun. Yun, that's right. Ngayon, dahil harsh siya, right? So, yung linya na yan, pwede mo i-blend sideward. Here, ganyan. And then, yan. Sige, mabilis. And then, yung dito banda, letter V. Sa ilalim lang ka ng letter V. Okay. Yan. Diba? And then, yung ating contour in this area, sa ilalim ng cheekbone mo. Here. Sa ilalim ng cheekbone or sa doon banda, enough na mag-meet sila doon sa blush mo. So, from here, going here. Yan. Along your cheekbone, hindi ka bababa. And then, blend mo siya upward, mag-meet doon sa blush. Glide mo siya from here to here. And then, blend upward. Yes. Enough lang na mag-blend doon or mag-meet sila ng blush mo. At tingin doon na straight. Yun. Ayan, kita na. Dito lang. Straight doon sa jawline. Yan. Ganyan lang. Yan. And then blend downward naman. Yun. Oh. Mas Pantay pantay na na. Mas pantay na siya. Oh. Ayan. Ang ganda mo pag nakangiti. Ganda.